March of this year. Yeah, tama, March. Kumusta yung pagtatrabaho mo ulit with Nora Honor? Nandun kayo sa di ba? Oo, sa sa Victorinos, di ba? Oh, that was before Storicon. Storicon yun. Nag-shoot na nga kayo, kumusta na? Okay naman. It's always lagi namang pleasure na kasama ko si Guy. Lagi namang maganda naman yung samahan. Maganda na yung samahan. Hindi, ayoko nang dwell. Okay. I don't want to dwell on that anymore kasi alam mo naman yun kada na lang, sorry ha, ganun ang ganun. Nasabi ko nga, tama na yun, ang tagal na. Ilang taon na yun, tama na. Pero kahit na nandun sa Victorinos, di ba? Ganun pa rin na. Sorry ha, sorry. Sabi ko, tama na, okay na. Kaya naman kami. Matahimik naman kaming nag-shooting noon. Pero, kumbaga sa panahon ngayon, may mga health concerns na rin Di ba? Mas napapag-usapan ba yung gano'n? Kumbaga, nagkakasakit na rin. Oo naman. Alam mo naman yung kumari ko yun, medyo matigas din naman ang ulo niya, di ba? So, namatay na nga raw siya, sabi niya. Ay, oo. Kinuwento niya nga sa akin yun. Ano ba yung huli namin pinagsamahan ni Guy? Unanay pa lang. Malakas pa siya noon. That's 2018 ganyan. Nasabi ko na, Mare, tigil na Yossi, tigil na, ganyan. So, syempre, di ba, hindi naman niya... Hindi mabibigyan. Oo, okay ako. So, from then on, sabi ko, naku, Mare, kailangan we have to take care of our health. Syempre naman, di ba, ayaw mo naman pugpugin ng ganyan. But I'm sure now she knows. I'm sure alam niya. Siya rin ang mahihirapan. Oo, siya naman mahihirapan. And I'm sure, na siguro nag-iisip-isip na rin siya, na sana nakinig siya, Pero, I always pray naman na bumalik naman yung lakas niya. And, nakakatuwa nga kasi ilang pelikula pa yung nagawa niya. After this, nakailan siya? Mananambal. Oo. So, talagang talagang pinupush niya yung sarili niya na gumawa pa ng pelikula at magtrabaho pa at hindi magpahinga at magpatalo hindi matenga at magpatalo sa kahinaan ng katawan. Talaga ang feeling mo yung ngayon parang bumabalik na yung dating ng Metro Manila Film Festival na si Ate V, Vilma Christopher, marami ng hinayang hindi nakapasok ito. Sana may Nora, diba? May Nora din, tapos may Sharon. Yung iba pa rin talaga yung mga artista noon, diba? Yung mga kapanahonan. Ninyo talaga na... Nag-usap nga kami ni Direk Adolf kasi sabi namin, sayang sana kasi kung nakapasok ang Pieta, there would always be Nora Vilma. Oo, ang ganda sana ng labanan. Tapos kung nakapasok yung Maricel Soriano, there is Sharon Maricel, hindi ba? And sino pa ba yung hindi nakapasok? Yun naman, yun lang. Nora and Maricel. Oo, tapos nandyan yung merong mga kabataan na, di ba? Like, nandyan na si Marian, at kung sino yung yung pwede counterpart ni Marian, hindi ba? I'm sure it would be a big fiesta. Yan yung talagang festival talaga kasi I'm sure maglalabasan ng mga fans. I'm sure yung mga fans ng mga hindi papayag ang kanyang grupo ng fans na hindi panoorin yung mga pelikula ng idols nila, hindi ba? Kasi nga, iba pa rin talaga yung mga, considered as veteran stars na ngayon. Yung sabi niya, lalo na yung pagkawala nga ni Ronaldo Valdez, tapos nag-uusap-usap na sino na yung susunod, saan na kayo, kaya katulad ho ninyo, saan ho kayo doon ilalagay pagkawala. Kasi parang wala ng mga gaganap na lolo, gaganap na lola.
Yung mga tipong ganun, ikaw ba, direct, okay na sa'yo maglola sa mga susunod na project? Lola ako ni Bea Alonso sa startup. Startup. Oo. Mm-mm. Oo, okay. Oo, lola naman ako, hindi ba? So, okay. Pwede na. Oo, kasi Pwede di ba na. parang pag magtanong kasi na yung mga tipong mga na Gloria Romero, kasi hindi na sila pwede, Caridad Sanchez. Batang Gloria Romero. Oo, di ba? Why not? Lahat ng trabaho na yan, para sa kanila, let it come my way. Sure, I welcome it, hindi ba? Yun nga lang, hindi ba? Because of the pandemic also, at tapos dun sa mga working conditions, na mga ginagawa, minsan nagiging negative ang dating nun sa mga senior citizens kasi parang pinapalabas, parang, the productions are making us feel na parang risk kami, the senior citizens are risk nga, tapos na mahirap ng kunin o mahirap ng makatrabaho dahil marami ng do's and don'ts, marami ng restrictions, hindi ba? Like sa 18 hours na sinasabi nila na working conditions, less ang 10 ng seniors, di ba? So syempre, sino naman production? Hindi, pwede namang ibang kunin natin dyan, mas bata na walang restrictions, hindi ba? Yung ganyan. Anong feeling mo sa ganun? Syempre nakakapikon, Down. mas lalong nakakawala ng moral, hindi ba? Wala na nga, nangyari nga lahat yun, nag-start sa pandemic na ang mga senior citizen ayaw palabasin ng bahay, hindi ba? Kahit na kayang-kaya naman natin. Kami ni Pilar, senior citizen, Nestor, senior citizen, we're up and about. Oh my God, classmate! Diba? Yung mga ganun ba? Parang they're putting restrictions on us, hindi ba? Sila naman ay wala namang kinalaman sa ating health at sa ating Correct. Lifestyle, hindi ba? Yun, Pero ganun. ikaw ba, direct, may limit talaga yung working hours mo? Ano yung pinaka... As actor or as director? Or as actor? Iba kasi magkaiba yan eh. Iba pag director. Pag director kasi Baka you're mahaba. pro-production, hindi ba? So, kailangan kung ano yung... Sa GMA kasi they follow the 18 hours. So, sa ABS yata, Parang 16 hours lang yata. Hindi ko alam bakit magkaibang stasyon. Magkaiba ng working hours, no? Hindi ko alam bakit Hindi gano'n. pa kasi na yung Eddie Garcia bill eh. Hindi pa nasasatupad talaga. Sana may isa katuparan na yun para iisa na lang, hindi ba? Sino susundin? Kung sino susunod, yun ang susundin. Yun ang susundin. Yun. So pag director ako, I follow the 18 hours thing. Pag artista ako, alam mo, I think May cut-off ka? hindi naman ako nagka-cut off, pero they finish naman me at a certain time. Lalo na ngayon ngayong nag-artista ako ulit. They finish me ahead of everyone naman. Hindi ako kailangan magsabi sa production na Required ka. may cut off ako o kailangan na ilang oras na akong nandito so they call me at 6:30 in the morning. 18 hours is 12, yeah? 12 tama ba ako? 12 midnight. So, by 12 or before 12, tapos na ako. Tinatapos na. It's so nice na yung production is very responsible. Na hindi na ako kailangan GMA magsabi. yan. GMA to. Oo. But in the different groups, iba-iba eh. Diba? Iba-ibang patakaran eh. Depende kung kanino kang grupo na papasama din eh. Pero sa movies, medyo mas less. Hindi Mas- masyadong stressful. Hindi naman kasi mas ilang araw yung sinushoot mo for a number of sequences. At saka hindi katulad sa TV, as alam niyo naman yun, di ba, na 25 to 30 sequences in a day.
Yung ganon. Kumusta na rin pala yung yung carnival na natapos niyo na? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Nag-rehearse pala kayo sa Nakita ko teatro. sa TikTok mo sa Plaza Oo. Miranda ka. Kumusta so far? Iba yung dapat take one. So, super rehearse kayo. Nag-rehearse diba? kami. Oo. Nag-rehearse. Madugo, sabi ko nga, madugo, ma-ambisyon. Oo, yung sabi mo. Ambisyoso yung director namin. Pero pag nagawa yun, maganda. Maganda. But he has done it. Kaya hindi nabago sa kanya yan. Meron na siyang ginawa previously na gano'n. So, ito ay another challenge lang sa kanya ulit na pero magagawa. Pero weird, nakakatuwang ikwento. Magandang experience. Oo, maganda. Oo. Bago sa'yo? Bago sa akin. Aha. Bago sa akin kasi sabi ko nga nakakatawa. Kasi tinuturo niya sa akin, anong sasabihin ko. Sabihin mo, ako po si saan pangalan ko? Sandra Marquez, etc. Okay, tinatandaan ko. Bago mag-take, nakalimutan ko yung pangalan ko. Sabi ko, Dolph, tinext ko siya, ano nga yung sinabi mong pangalan? Siguro busy-busy, hindi na ako sinagot. Sabi ko, alam ko, nag-uumpisa sa S yun eh. Ganito, ganyan dyan. Inisa-isa ko. Sabi ko, Lord, ano na po ang pangalan ko? Kasi nasa dialogue ko yun eh. Nasa dialogue ko, news reporter ako. Di syempre, magsasabi ako ng pangalan ko, di ba? Ako po, si Sandra Marquez, nagre-report sa inyo. Tararara. Si Sandra Sabi ko, Aguinaldo. hindi ko matandaan yung yung pangalan ko yun. Yun ang isa sa mga aking kinakatakutan doon. Makalimutan ko kung anong dapat kong gawin at kung anong kailangan kong sabihin. Baka tumili-tili lang ako doon.